Kung iniisip ninyo na malas lang ang Lakers sa game na ito, mali. Systemic problem na ito at pinakita ng Suns kung bakit. Tignan mo rito, idol, nagkaroon ng simpleng miscommunication ng LA rito. Galing yan kina Smart pati Luka. Basic na basic lang naman to. Nagsasabi na si Smart na magpalit sila ng bantay rito. Tignan natin, idol, kung anong gagawin ni Luka. Wala, hindi niya sinunod. Maybe hindi niya nakita yung turo ni Smart kagad, pero yun nga, pareha silang iba ang gustong mangyari. Iwan na tuloy si Marcus ngayon gawa nung girso niyang mag-switch. Lamang pa ng double digits ng Lakers sa oras na ito sa third quarter, pero unti-unti yang nawala. Sumabay naman sa Ayton, pero late po ang contest. I feel, idol, na hindi naman mali si Smart dito. Naiwan na po ni Buyoy itong si AR dyan at nagbibigay lamang siya ng help defense. Hindi na rin kasi makahelp si Ayton gawa nung hinaharangan na siya nitong big man ng Phoenix. Natural, syempre may naiiwang libre in which hinahabol naman din nila yan. Kita naman natin hindi po tumigil sa pagtakbo si Reeves. Low percentage shooter na si Rasheer Fleming naman din to, idol. Pero ganyan naman sa NBA. Dapat lahat po nire-respeto mo. Humabol sila, oo, pero late pa rin talaga. Manood ng live na laro sa basketball sa 1x Sports, gamitin ang ating code na JONASPB. Scan nyo lang po ang ating QR code. Muli, isa na naman pong miscommunication to. Hindi ko alam kung ano ba dapat ang plano nila sa ganyan. Sa isip po ni Kennard, didikit lang siya kay Allen. Sa isip naman ni Luka, tatapat siya kay Allen. Simpleng usap lang to, idol, okay na sana. Kahit pasabihin nating parehas na hindi magaling dumepensa yung dalawang to, pero kung parehas naman din silang may tinatao sa harapan, edi better yon kesa yung may nakakawala na iba. Si Ayton, hindi rin naging imposing dito kahit ang laki-laki. Pero hindi naman talaga siya yung may sala dyan. Dapat dun lang sa ibabaw ay hindi kayo nabubutasan. Though yun nga, as a center, ikaw dapat ang last line of defense. Dapat napipigilan mo rin yan. Naghahabol pa ang Phoenix sa mga oras na ito. After this basket, 10 na lang ang lamang ng LA. Though sa paghabol ng Phoenix, ang tumulak talaga ay itong dalawang tres sa Grayson Allen sa transition na galing sa turnover. Hindi na nagsibaba tong Lakers din, and kahit na ganun, totally pinabayaan lang siya nung depensa. Umilalim pa talaga rito si Jay kahit na alam niya na ang init-init na nga ni Grayson Allen sa labas. Kaya signal na rin to mula sa depensa na pinapatira ka. At yun actually ang ginawa niya. Tabla na yung score dahil dito. So naging problema talaga si Grayson Allen para sa Lakers, idol. May advantage siya ngayon on the ball kontra kay Hayes, no? At nagiging dilema nga to sa Lakers kasi syempre pwedeng maiwan si Jax. Kaya magpapadala tong LA ng helper dyan at si Jake naman to ngayon. So ang diskarte nila ay wag na nilang paatakihin pa si Allen dito pa lang sa ibabaw, in which mamaya nga iba yung nangyari. Nakontra pa rin to ng Phoenix kasi nalocate nila yung open man galing doon sa help ni Jake. Late close out na naman. Overall, bad defense lang din talaga. Si Luka hindi na nag-care na humabol pa rito kahit nakatira din ng tres yan this quarter. Pero yun nga, low percentage na shooter si Fleming, so maintindihan mo rin. Malamang kung Devin Booker or Dillon Brooks yan, baka habulin pa ni Luka. Pero syempre, kung tatamad-tamad ka, pagbabayaran ka talaga. I guess dito ang sistema talaga ng Lakers ay dapat lumaban si Luka hanggang sa makontest niya yung tira. Kasi si Ayton halatang hindi umaangat dyan. Kaya nakasalalay kay Luka to kung makakontest niya. Kasi mukhang nalakasan siya sa pick ni Godaro, kaya napatigil siya. Medyo reklamo na rin siguro. Sobrang wak na depensa rin talaga. Alam mo yun, idol, parang ang energy kasi ni Luka sa depensa ay gravitated towards sa dapat mapituhan ng ref to kasi inaargrabyado siya. Maybe pwede nga offensive foul to kay Godaro, maybe hindi naman. Pero sa nakikita kasi natin dito, parang tumitigil siya sa depensa with the hopes na mapituhan. Eh ang kaso hindi. Eh di naiiwan lang siya nung tao niya, di ba? Pangalawang beses na yan. Kaya rito pinili talaga ng Suns na siya ang tumao kay Allen kasi nagkakaproblema nga siya staying in front sa tao niya. And dito na nga rin yung dilema ng Lakers kasi pwede naman ding wag nilang papasukin si Allen dito sa ibabaw pa lang. Kunwari, mag-help tong si Smart para maipit siya. Though risk na malibre yung tao niya nun. Kaya pinatake na lang din nila si Allen then saka nagbigay ng help nung nasa loob na. Pero wala, collapse na talaga ang depensa nila at nag-give up na naman ang open look. Late close out na naman for the win. So yan, idol, another defensive collapse to sa Lakers gawa ng sobrang dami nilang madadaling tres na binigay dito sa Phoenix. Medyo nakakatamad gawin yung video na ito kasi parang paulit-ulit lang sa dating ngayong season, pero ganyan talaga, idol eh. Hindi pa rin nagbabago. Kulang sa communication, ang tatagal bumaba, and late po ang closeouts kaya kahit na naka 41 points si Luka, hindi pa rin sapat. Sabihin na nating pangit ang laro ni LeBron at AR kung puntos ang pag-uusapan, pero problema pa rin talaga ang depensa. Problema yon nung kalaban yung Magic at same na tres din halos ang ginive up nila sa dulo. Late close out na naman. Kaya ano pa masabi niyo sa video na ito, idol? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang, idol, ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB, and as always, hanggang sa muli.